Matagal na po itong video na ito. Ngayon ko lang napagbigyan ng pagkakataon na sagutin dahil alam nyo na, bihira lang ako makapag-live pero siguraduhin ko po sa inyo na ito'y mabigyan ng kaliwanagan. Narito na po yung video na aking iriribat, no? Ayon po rito sa kanyang video, pakinggan po natin yung kanyang video. Darwin Gitgano, usa ka Catholic faith defender sa Roman Catholic Church, usa ka inilang pari sa Kabisayan ug Mindanao na ilad sa yawa mga kaigsuonan ug kahigalaan. Sabi niya, si Father Darwin daw na ilad sa yawa. Alam niyo ba ano sa Tagalog yung nailad sa yawa? Naloko daw ng demonyo. Pakinggan natin. Ano ba ang ibig niya sabihin na si Father Darwin daw ay naloko daw ng demonyo? Ito, pakinggan natin. Paminawa ninyo ang video ug tawa ang video ug paminawa kung unsay gisulti si yawa nga nakapailad ni Darwin. Sabi niya, panoorin natin ang video, pakinggan natin kung paanong paraan na naloko na denggoy ng demonyo ang si Father Darwin. Teka lang, confirm ko lang po muna. Confirm ko lang po muna kung wala ba kayo naririnig sa background ko? Sabi niya, bro, nawala tingog ni mo. Talaga? Lagyan ko kasi ng ng noise gate eh. Pero sige, tanggalin ko na lang yung noise gate. Yan. Para tayo. Kasi sa background ko kasi si Divine kasi nag-ano ng cellphone. Naririnig niyo ba yung cellphone ni Divine? Yan. Naririnig niyo ba ang background? Sa akin okay lang bro. Actually malakas nga eh. Okay naman ang boses, sabi ni Ramo Senaj Onajic. Meron naman. Sabi ni Juan Galaran de Jesus. Ikaw lang ang naririnig bro, sabi ni Jelmar Macarandan. Okay, so ating ituloy po yung naturang video kung saan niloko daw, dinenggoy daw si Father Darwin ng demonyo, sabi nitong si Edwin Canonigo. Baka kasi siya yung nadenggoy kaya walang alam sa Biblia. No? Sa hapon na ito, patutunayan po natin na si Edwin Canonigo, siya po ang walang alam sa Biblia. Tingnan natin. Ay na siya ang puaan ng inyong giingon na inahan. Grabe na ka-power. Siya ay makapil dinamot. Nadungog din nyo? Klaro ra? Ningon siya nga, Darwin, ayaw siya paampua anang inyong giingon nga inahan. Sabi ni Edwin Canonigo na denggoy daw si Father Darwin ng demonyo doon. During exorcism kasi meron siyang exorcise ito isang bata na na-trauma, no? Na-trauma ang isang bata dahil mukha yatang broken family ang reason nito broken family. Yung tatay niya, yung nanay niya naghiwalay. Wait lang ha. Nagbabangayan kasi si Michael tsaka si Divine, no? Kaya pinabehave ko na lang muna. Okay. Ang sabi doon during si Father Darwin noon sa video na yon is nagkakandak siya ng exorcism sa isang bata na na-traumatize kasi broken family. Iniwan ng nanay, iniwan ng tatay. Nag-aalaga sa kanya, yun na lang kanyang lola. At pakiramdam niya, hindi siya mahal ng nanay at tatay niya, kaya siya iniwan sa kanyang lola. Yun ang pakiramdam niya. So, yung hatred niya nandun. Yung trauma, yung hatred, yung depression nandoon. Kaya naging biktima to ng demonic obsession noong una pero matagal kasing napabayaan kaya nauwi sa demonic oppression hanggang napunta sa demonic possession. At yun ang nangyari nung in-exorcism ni Father Darwin, sabi,
Huwag mo siyang turuan, Darwin, na magdasal sa inyong tinatawag na ina. Sabi niya na dengoy daw tayo ng demonyo doon. Ano kaya ang reason? Wait lang ha. Okay. So ano kaya ang reason bakit daw na dengoy ng demonyo si Brother Darwin? Pakinggan natin ang kanyang video. Ito sinasabi. Kay siya ray makatorture na mo. Sabi niya, yung sinasabi daw ng demonyo na siya daw ay natutorture ng presence ni Mama Mary, yun daw ay mali. Pagka-dengoy daw, kasi nungalingan daw ng demonyo yon. Ano kaya reason? Siya ray makapahawa na mo. Tanong, totoo ba yon na ang demonyo during exorcism natutorture sa presence ni Mama Mary? Yes, totoo yun. Totoo yun. Hindi ako pwede maglabas ng video dokumentary sa inyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ng aming bishop na maglabas kami ng video about actual exorcism. Kung saan habang kinakanta pa ang Salve Regina, nakaganon ng mga poses, nakatakip sa kanilang tenga at sobrang sakit. Sabi, itigil nyo yan, itigil nyo yan. Hindi acting yun ha, hindi acting yun. Kasi during exorcism, ang mga demonyo was binded to say the truth. Baka hindi alam ni Edwin Canonico. Ang demonyo was binded to speak the truth during exorcism. Tuloy natin. Totoo ba sinasabi ng demonyo doon? Ako ang masasabi mismo, biblically, theologically, basta basta binded sila ng exorcism, they will speak the truth. Ha? Basta binded sila. Tunyan nyo ha? Babasahin ko muna ang sinasabi ng Biblia. Okay. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Ating unahin yung sa Marcos. Anong talata yun? Double check ko lang ha. 5 yata yun eh. Tingnan natin sa 5, 1 hanggang 9. Double check ko lang ano. Marcos 5, 1 hanggang 9. Pakinggan ninyo na sinasabi rito. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. So dito, sinalubong si Kristo ng isang confirmed na demonic possessed. Tuloy. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagaman madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Ngayon, ito, haharap ngayon ang dyablo kay Jesus. Haharapin niya. Sa pagkakataong ito ba, magsasalita ba ng totoo ang dyablo o magsisinungaling? Kung nanonood si Edwin Canonigo ngayon, iparating nyo ito kay Edwin Canonigo, Kung nanonood si Edwin Canonigo ngayon, sa pagkakataong ito ba, pag hinarap ba ng dyablo si Jesus, siya ba'y magsasalita ng totoo? Theologically correct and biblically correct? O magsisinungaling siya? Sana nanonood si Edwin Canonigo. Kahit replay lang, Edwin Canonigo, kung mayroon ka talagang alam sa Biblia, nang humarap ang demonic possessed na ito sa harapan ni Jesus, siya ba'y magsasabi ng totoo o mandidenggoy? Alamin natin ang nangyari.
Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Tanong, ito ba'y kasinungalingan o pagsabi ng totoo? Ha? Edwin Canonigo, sana nanonood ka ngayon. At ipapakita ko sa iyo na ikaw ang walang alam sa Bible. Pinapakita ko sa inyo ang kanyang kawalang alam sa Biblia. Nang sumigaw ng malakas ang demonic possessed, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling siya? Dahil ba siya ang ama ng kasinungalingan, nagsisinungaling siya sa parteng ito? Binded siya sa Ministry of Exorcism. Sa panahon ito, hindi pa siya pinangalan ng exorcism. Ang ritual na ginagamit dito ay wala pang pangalang exorcism, pero ginagamit na ang ritual mismo. Tingnan ninyo. Siya ba nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling? Anong palagay mo sa akin? Anong pakay mo sa akin? Sabi niya. Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. O yun. Yung sinabi niya, ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Yun ba'y pagsabi ng totoo o nagsisinungaling siya? Ayan. Ipaabot nyo ito kay Edwin Canonigo. Edwin Canonigo, hinahamon kita. Kung nanonood ka man ngayon, hinahamon kita. Totoo ba ang sinabi ng demonyo rito na ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan? Totoo ba ito? O nagsisinungaling siya kasi totoo gusto niyang pahirapan siya? Tuloy natin. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ito. Ano ang pangalan mo? Okay. So, nang tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang diablo ba rito magsisinungaling o magsasabi ng totoo? Sabi niya kasi, ang pangalan niya ay batalyon. Sapagkat marami sila. Tanong, totoo ba ang sinasabi ng demonyo na siya ay, ay batalyon? Na siya ay marami? Ano sa English yan? Ating basahin sa English yung verse 9. Anong sabi dito? Ang kanyang pangalan, he answered, my name is Legion, for we are many. Tanong, totoo ba ang sinasabi ng demonyo rito na siya ay legion? Dahil marami sila o kasinungalingan na naman? Yan nyo pinapakilala ko sa inyo na itong si Edwin Canonigo, tira ng tira, wala namang alam sa Biblia. Bakit pa kasi nagpapapansin? Ngayon, kung papansinin siya, lalaban kaya ito ng talakayan? O kaya magtatago lang sa salawal ng nanay niya? Edwin Canonigo, paghahamunin ba kita ng isang talakayan na ang topic, may pagkakataon bang nagsasabi ng totoo ang demonyo? Ikaw ba, Edwin Canonigo, ay lalaban o magtatago ka na lang sa salawal ng nanay mo? Ha? O di kaya salawal ng asawa mo? Kung lalaban ka. Edwin Canonigo,
Isa pang talatang patunay na wala ngang alam sa Biblia itong si Edwin Canonigo. Ito sinasabi sa Lucas 4:40 hanggang 41. Ang sabi rito, ating Tagalogin, no? Kasi nasa English yung ano ko. Tagalogin natin anong sinasabi rito. Iniril 40 pala 40. Sabi ganito. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." O eto, tanong, nanonood ba si Edwin Canonigo ngayon? O nagbibingi-bingihan na? Kasi naipapakita ko sa karamihan ngayon na si Edwin Canonigong tumitira kay Father Darwin ay walang alam sa Biblia. Oh, Edwin Canonigo, ikaw yata ang dapat gumising. Ha? Edwin Canonigo, mukhang ikaw yata ang nararapat pagsabihan na gumising ka na. Totoo ba ang sinasabi ng demonyo rito? Ikaw ang anak ng Diyos. Totoo ba yon? Pakinggan natin kung kino-confirm ba ni Kristo totoo ang sinasabi nila. Sabi ni Kristo, ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Tanong, kinonfirm ba ni Kristo totoo ang sinasabi ng mga demonyo rito? Theologically correct ba ito, Edwin Canonigo? O theologically error? Biblically correct ba ito, Edwin Canonigo? O biblically wrong? Ano? Edwin Canonigo, ipakita mo naman yung tapang mo. Ano? Ano pa? Meron pa ba isang talata na ang diablo during exorcism nasasabi ng totoo? Eto, Gawa 16:16. Ano sabi rito? Ano ninyo? Isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Tanong, Edwin Canonigo, totoo bang sinasabi ng diablo rito? O panloloko? Ano, Edwin Canonigo, nanonood ka ba ngayon? Sana nanonood ka. Sana nanonood ka para makita mong wala kang alam sa Biblia. Ipinapakita ko sa buong mundo nakakaunawa ng wikang Tagalog. Tagalog lang. Kasi hindi naman Inglesero itong si Edwin Canonigo eh. Sa lahat ng mga tao sa mundo, mga Tagalog lang. Totoo ba ang sinasabi dito ng demonyo, Edwin Canonigo, na sina Pablo ay lingkod ng kataas-taasang Diyos o isa itong panloloko? Ano pang sinabi ng dito ng demonyo? Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Tanong, totoo ba? Totoo ba ito, Edwin Canonigo, o isa na namang panloloko gaya ng sinasabi mo? Tanong, Edwin Canonigo.
gusto kong iparating talaga sa kanya. Tulungan nyo ko iparating sa kanya ang videong ito. I-share nyo sa kanya. Edwin Canonigo. Yung sinabi ng Diablo rito na sina Apostol Pablo at Lucas ay lingkod ng kataas-taasang Diyos at ipinapahayag nila kung paano maligtas ang mga tao sa kanilang paligid. Ito ba, Edwin Canonigo, ay pagsasabi ng totoo o isa lamang kasinungalingan dahil siya ay ama ng kasinungalingan? Edwin Canonigo? So, ko pakita sa inyo, no? So, ano nangyari? Ito ba ay during exorcism? Yes. Tingnan nyo sa 18. Marami ng araw na ginagawa niya yon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata. Oh, anong ginawa ni Pablo nang hinarap niya ang bata? Sabi niya, at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo. He is using the imperative authority. Imperative prayer. Iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. Ang tanong, totoo ba ang sinasabi ng Espiritong ito bago siya palabasin ni Apostol Pablo sa katawan ng batang babae na ito? O isa na namang kasinungalingan? O baka si Edwin Canonigo lang talaga ang biblically walang alam? O si Edwin Canonigo lang talaga ang theologically walang alam? Paano ngayon yan, Edwin Canonigo? Gusto ko, ang sarap ulitin ang pangalan mo para makita ng lahat na ang taong mangangaral na ang pangalan Edwin Canonigo ay isang bulaang tagapangaral. Ang sarap balik-balikan. Ipakita sa karamihan na si Edwin Canonigo ay isang bulaang tagapangaral. Gusto mo lang ba kumita ng malaki kaya mo tinitira si Father Darwin? Ha? Gusto mo ba tumaas yung ano mo kaya mo tinitira si Father Darwin? Desperado ka na yata, Edwin Canonigo. Oh, ating ituloy ang kanyang video. Patunayan ko nyo walang alam sa Biblia talaga ang taong ito. Nakaroon theologically, biblically correct ba na? Yes. Kaya kung wa si Maria, wa si Kristo. Oh, ngayon, tanong, theologically correct ba at biblically correct ba na kung wala si Mama Mary ay wala si Jesus? Ang sagot ay yes. Theologically correct, biblically correct. Bakit? Tingnan ninyo. Sabi sa Isaiah 7:14. Yan, no, ating gamitan ng ano na to, ng biblical passages, no? Sabi sa Isaiah 7:14 ganito. Ganito ang sinasabi, no? Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ibig sabihin, Old Testament pa lang meron ng propesiya na merong manganganak na birhen, merong magbubuntis na birhen. Ngayon, bakit kailangan pang ibuntis ng isang birhen ang anak ng Diyos? Pwede naman siyang lumabas kung gugustuhin lang niya. Gaya ba nung mga anghel? Tandaan niyo yung before sunugin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, yung mga anghel nagpakita kay Lot sa anyo ng mga tao. Kaya yung mga taga Sodoma at Gomora, nang makita ang bisita ni Lot ay talagang umigting sila na maharap yung mga bisita para kanilang ma-sexual intercourse.
para kanilang masipingan. Sabi nga ni Lot, wag lang itong bisita ko. Meron akong mga anak dalaga, dalawa sila. Pili yun na lang yung anuhin nyo, yung inyong galawin. Wag lang yung bisita ko. Oh, sabi ng mga taga Sodoma at Gomora, wag kang makialam, dayo ka lang dito. Kami ang masusunod. Ilabas mo yung bisita mo at sisipingan namin yung mga yan. Oh. Kung mga anghel nga ng Diyos kayang gawin yon, si Jesus kaya sa tingin hindi niya kayang gawin yon? Ha? Kung ang mga anghel kayang magpakita bilang tao, si Jesus pa kaya hindi kayang gawin yon? Siyempre kaya niya eh. No? Pero ang tanong, ginawa ba niya? Theologically correct ba na kung wala si Mama Mary, wala si Jesus Christ? Yes! Bakit? Nagkaroon ba ng katawang tao Jesus Christ kung wala si Mama Mary? Isip-isip nga, kanonigo. Kaya nga may propesiya eh, na manganganak, magbubuntis ang isang birhen. Kasi inilaan na, inihanda na, tapos sasabihin mo na yan ay but-but. But-but daw. But-butin ko yung mukha mo eh. Anong but-but mo nagsasabi mo? Totoo naman talaga. Kung wala si Mama Mary, wala si Jesus Christ. Bakit? Kailan ba natanggap ni Jesus Christ ang pangalang Jesus? Di ba nung pinanganak siya? Hay, din kanonigo? Hindi mo ba alam, Edwin Canonigo, not, sleepers? Oh, hindi mo ba alam, Edwin Canonigo, natanggap lang ni Jesus ang pangalang Jesus nung siya ay nagkatawang tao? Ano ba ang pangalan niya? Bago siya ipinanganak. Ang pangalan niya ay ang Verbo ng Diyos. Saan ko ba nabasa yun? Tingnan ko nga sa sa Revelation. Revelation chapter 19 verse 13 kung hindi ako nagkakamali. O eto. Sabi ganito. 19:13 ng Revelation. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Tamo? Sino ba yung Verbo ng Diyos na yan? Yan yung Verbo na nagkatawang tao. Sino yan? Oh. Ang pangalan niya Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Emmanuel. Kailan natanggap ni Kristo ang pangalang Jesus? Hindi mo nagkatawang tao siya. Yun nga ang utos doon kay kay Saint Joseph eh. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Huwag mo sabihin sa akin, Edwin Canonigo, hindi mo naman ulit alam yan. Ha? Huwag mong sabihin sa akin, Edwin Canonigo, hindi mo na naman ulit alam ang bagay na yan. At mukha yatang nabilaukan ka. O, tuloy natin ang kanyang video. Pakita ko sa inyo na walang alam talaga sa Biblia ang taong ito. Tuloy. Matud pa ni Darwin Gitgano usa ka inilang pari sa Kabisayan ug Mindanao sa simbahang Katoliko nga ang demonyo daw is theologically and biblically correct. O ngayon, sinabi ba ni Father Darwin na sa lahat na pagkakataon ang demonyo ay theologically and biblically correct? So, walang sinabi si Father Darwin sa lahat ng pagkakataon ng demonyo ay theologically and biblically correct. Kasi tinutukoy ni Father Darwin doon, it is during exorcism. It is during exorcism. And biblically, during exorcism, ang mga demonyo talaga nagsasabi ng totoo. Ha? During exorcism, ang demonyo ay nagsasabi ng totoo. Alam nila na kapag makuha ang kanilang pangalan ay napakadali na sa isang exorcist na sila ay palayasin. Pero bakit nila sinasabi pangalan pa rin? Dahil they are bound to speak the truth under exorcism.
Yan ang isang bagay na wala sa simbahan nyo. Ha? Ano, sabadista ka ba? Marami ng SDA na sabadista na lumapit sa ministry ng exorcism namin. Ang dami na. Ba't hindi nyo inaasikaso? Ang dami na. Tanyo ha? Ang dami na. Tuloy natin ng video. Tingnan nyo kung ano ba talaga itong mga pinasasabi ni Edwin Canonigo. Liman kasi Darwin Gitgano, inilang pare, Catholic faith defender na simbahang Katoliko, may uyon na ilad sa sultis demonyo. Oy yun na ilad sa sulti sa demonyo. Kabisaya, baka ayong dako. Hoy! Huwag kang bingi! Straight to the point. No, huwag kang bingi masyado. Biblically, correct pag ang demonyo ay under sa exorcism, nasasabi talaga yan ng totoo. Kaya yung mga talatang binigay ko, kontrahin mo yon. Straight to the point. Kontrahin mo lahat yon. Kung kaya mong kontrahin yon. Straight to the O, point. tuloy natin ang video. Okay, ako si Sulting Darwin, ang yawa daw, theologically, biblically, correct. Naunsa na mga higala. Talaga naman, biblically correct. Oh, tingnan nyo nga, meron ba sa Biblia tinukso ng diablo si Mama Mary? Meron ba sa Biblia ang ganon? Oh, in reality, based on my experience as deliverance minister, pag sinabi ng exorcist sa isang possessed na nagkukunwari na okay na siya, okay na ako, no, ganon. Sabihin ng pare, exorcist, sabihin niya, say I love you Jesus. Ang dali nilang sabihin ang I love you Jesus. Pag sinabing say I love you Mama Mary, ang hirap. Yung isa nga anak ng pastor ng Pentecostal sabi, what? Oh, tapos yung isa naman, yung pulis sa Usamis, mo na isaligan ninyo. Tingnan ninyo. Sasabihin mo na ikaw na walang alam sa exorcism kasi minsan hindi mo magawang magpalayas ng demonyo, ikaw na walang alam, huwag kang dumaldal ng walang kaalaman. Oh. Tingnan nyo. Isang dating daan member, na lumapit sa ating Ministry of Exorcism. Dating daan lumapit sa amin. Napagaling. Okay na. Naghihingalo na. Dito na lang yung hininga niya, oh. Kung hindi pa dumating si Brother Darwin doon, sa araw na yun, tigok na siya. Kasama namin ngayon. Dumaan nyo ng mga pray-over ng mga ng ibang sekta na pananampalataya. Walang nangyari. Walang nangyari. Nilapitan siya ng ng albularyo. Walang nangyari. Nilapitan siya ng pastor ng Church of Christ. Walang nangyari. Sabihin pa, laban lang, laban. Dumating, nalaman ni Brother Tony. Tinawagan Brother Tony sa Brother Darwin. Brother Darwin, puntahan mo ito. Hindi na ito aabutan ng ilang araw. Brother Darwin, kahit na alam natin busy yung pare, sumugo doon sa ospital. Nakakita pa yung doktor mismo dahil nangyari yun, nagro-robing yung doktor. Nalaman ng doktor, 8 espiritu ang nandun. Tinanong ni Brother Darwin, Satan, tell me how many spirits are you in this body? Sabi, we are 8. 8 kami. Narinig ng doktor yun. 8. In-exercise siya sa loob ng hospital. Witness yung mga kasamahan niya sa ward. Witness yung doktor mismo. Tingnan nyo ha, pinilobera ng pastor ng Church of Christ, wala man lang nangyari.
Paulit na pagkatapos siyang in-exercise ni Father Darwin, bumangon sa higaan niya. Oh. Bumangon sa higaan niya. Umupo. Tumayo. Naglakad. Oh. Tapos sasabihin nitong si Edwin Canonigo, si Father Darwin, nadenggoy ng demonyo. Lumakad. Ngayon, nagkatoliko na. Okay na siya. May ginawa ba si Daniel Rason sa kanya? May ginawa ba kahit sino mang manggagawa ng ang dating daan sa kanya para siya gumaling sa barang niya? Wala eh. Wala. Binarang yun eh. Walang ginawa ang protestante doon. Walang ginawa si Daniel Rason. Walang ginawa ang MCGI. MCGI cares ba? MCGI cares. Lokohin nyo lelang ninyo yung MCGI cares. Di totoo yan. Pakitang tao lang yung MCGI cares ninyo. Tinan nyo, membro, tinulungan. Paglipat ng ibang relihiyon, babawiin yung isang 10,000. Ba naman yan? Wag kayong pakitang tao. Lalo ka na Edwin Canonigo, wag kang pakitang tao, halata eh. Oh, tuloy natin yung kanyang video. Wa siya gibaw nga sumapas Biblia sulti ni Hesukristo mang igsunan diha sa Juan 8:44 kining yawa is amahan sa bakakon sukad kaniadto hangtod karon. Oh, bakakon sukad kaniadto hangtod karon. O sige, patunayan mo Edwin Canonigo, balikan natin ang talata. Bakakon daw ang yawa. Bakakon daw. Sukad ka ni adto, hangtod karon. Sige, Edwin Canonigo, patunayan mo ang sinabi ng Diablo rito. Ikaw ang anak ng Diyos. Patunayan mo ang kasinungalingan yan. Ngayon yung kasinungalingan yan. Tinanong siya sa Marcos 5:8 ba yun? Sabi ganito. Oh. Sabi dito sa sinabi niya. Tinanong, ano ang pangalan mo? Oh, sabi ano ang pangalan mo? At sinabi sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Oh, patunayan mo sa akin, Edwin Canonigo, kasinungalingan yan. Patunayan mo sa akin kasinungalingan yan. Alam ko, hindi mo kaya kasinungalingan yan eh. Ito, sabi sa 7, at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. O ngayon, totoo ba ang sinasabi nito? O kasinungalingan na naman? Edwin Canonigo? Kaya sana, pag mag-aaral ng Biblia, alam mo ang contextual method sa pag-aaral ng Biblia. Hindi dahil sinabi sa 1:44, ama ng kasinungalingan. Ito talaga mga sinasabi niya sa lahat ng oras kasinungalingan. Kasi, lilitaw, kasinungalingan din na si Jesus ay anak ng Diyos na kataas-taasan. Utak naman kung meron ka. Edwin Canonigo, utak naman kung meron ka. Pwera na lang kung wala. Pwera na lang kung wala. Tuloy pa natin. 7:19 na pala, no? Ug nganong unsang hitabuang kining pari nga si Darwin Gitgano may uyon man sa demonyo, di na ilad siya mga higala. Ala, ni uyon sa demonyo na ilad. Ikaw, Edwin Canonigo, uyon ka ba sa giingon sa yawa nga si Jesus anak sa Diyos o supa ka? Sige. Edwin Canonigo,
Uyon ka ba sa giingon sa yawa sa Lucas 4:41 nga si Jesus anak sa Dios? Uyon ka ni ana o musupak ka? Nagbisaya na lang ako para kay Edwin Canonigo ba kasi hindi marunong magtagalog. Kaawaan ko na lang. Tuloy natin ang video. Unsa may sulti sa New Testament diri sa Filipos chapter 2 verse 10 to 11. Ayan, gagamit siya ng Filipos chapter 2 verse 10 to 11. Tubig? Go ask mama ko na, mama, may ko tubig mama. Michael, give me that water. Michael, give me that water. Inom daw si Divine ng water, ng tubig. Tubig. Nainom si Divine ko tubig. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tatay ako all the time. Kahit nagtatrabaho, nag-aalaga pa rin ng baby. Alam mo? Berting mga anak ko sa akin, ano? Tuloy natin yung video. Dahil 7:21 na pala. Tuloy natin ito. Maingon din sa sulti ni San Pablo sa Filipos that at the name of Jesus Christ every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. No? Tanan mangluhod, no? Tanan nasa langit, nasa yuta, ang Ginoo ray ang ludhan angay kahadlukan. Dito sa langit, ilawom sa yuta, ibabaw sa yuta, ilawom sa yuta, ang Ginoo ra mo'y ludhan, simbahon para sa kahimayaan sa atong Diyos nga Amahan. Ngayon, tanong, mali bang sinasabi niya doon? Tama naman yun eh. Wala namang kakontra doon. Tingnan mo yung aming handbook namin. In the name of Jesus Christ. Worship yun eh. Lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, luluhod sa Kanya. Nasa namin, handbook namin yan. Nasa handbook namin ni Father Sikia. Wala namang ano dun eh. Hindi yun salungat sa sinasabi ng Diablo na takot sila kay Mama Mary. Hindi salungat yun. Tama na sila ay sumasamba. Sa tingnan Santiago 19, takot nga ang demonyo kay Jesus eh. Takot, nanginginig pa nga eh. Si Edwin Canonigo, hindi yan marunong manginig eh. Yan nyo ha? Hindi yan marunong manginig si Edwin Canonigo. Pero ang Diablo, nanginginig sa takot. Tamo? Dami talagang walang alam to. Tuloy. Sa Mark 16 verse 17, ingon si Jesus Christ, in my name they will cast out demons. Gisa gasulti ana si Jesus. Mark chapter 16 verse 17. Tama pa rin. Mark 16:17, in the name of Jesus, napapalayas ang demonyo. Tama pa rin yun. Mali dun eh. Kakontra ba yun sa sinabi ni Father Darwin sinabi ng demonyo na nato-torture sila sa presence si Mama Mary? Hindi kakontra yun. Maliban na lang kung iba ang tingin nyo kay Mama Mary na wala sa kabanalan. Kung ang tutuusin lang, mas nasa ang taas ng kabanalan ni Mama Mary, at walang sino mang protestante ang kayang makipantay sa kabanalang taglay ni Mama Mary. Yan ang napakahirap dyan. Tingnan nyo, napakadali nilang makatira kay Mama Mary para talagang walang galang, ano? Ati tuloy ang video. Nalimot si Darwin aning bersikulo ha, tungod kay nagpasuwabi ang ilang garbo, nagpasuwabi ilang referensya, mga world history, encyclopedia, nga wala in taon makatakdo sa Biblia ang pagtulunan nga ilang gisubay sa makadaghang panahon. Ano? Sigurado ka? Talaga? Bakit hanggang ngayon wala pang sino mang matinong pastor ang nakapaglabas ng encyclopedia history na ang Roman Catholic Church was founded by Talpulano? Lahat ng encyclopedia nagsasabi Catholic was founded by Jesus Christ. Sabi ng mga sulpot,
Hindi totoo yan. Eh kung hindi, di sino? Sabi agad, objection moderator, hindi ko karapatan magsabi ng totoo. Hindi ako affirmative dito, moderator. Negative lang ako, hindi ako masasabi ng totoo. Ano ba naman yan? Oh, tingnan nyo. Sa mga kumukontra, kung ano-ano na lang kanilang pinagbibintangan. May iba nasabi si Emperador Nero. Iba mo nasabi si Emperador Constantino. Iba nasabi naman si Bishop Ignacio. Iba naman sabi naman si kung sino-sino mga pinagtuturo. Bakit? Ilang beses ba tinatawag Katoliko? Maraming beses. At sa lahat ng mga pangalan na kanilang pinagtuturo, walang mababasa that he founded the Roman Catholic Church. Tayo meron eh. Oh, kung mali yan, kakontra sa Bible yan, ba't ba kayo may pakita kung sinong founder namin? Dagway ni mo? Murag nawong? Oh, tuloy natin, no? Tuloy natin ang kanyang mga sinabi. Dahil 7:26 na. Ang makapalaya sa demonyo, ang ato rang Ginoong Jesucristo. Kung disciple ka, kung alagad ka sa Dios, ang imong gamiton sa ngalan ni Jesucristo, dili sa ngalan ni Maria. Oh, mali na naman! Mali na naman! Si Father Darwin, kapag siya ay nagpalaya ng demonyo, ganito ang sinasabi niya. Page 81. Gusto mo isa-isahin ko? Sabi dito, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out. In the name of Jesus of Nazareth. Anong sinasabi mo? Nagpapalayas gamit ang in the name of Mary. Meron ka bang ganito, Edwin Canonigo? Kung wala ka nito, bili ka nito. Kung wala ka nito, bili ka nito. Para malaman mo na hindi tinuturo dito in the name of Mary, lumayas ka, demonyo. Oh. Prayer to break seals and consecrations. Ano sinasabi dito, Sa prayer to break seals and consecrations. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. In the name of Jesus pa rin. Prayer to break curses and spells. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Jesus pa rin. Break unholy ties. In the name of Jesus, I break and unholy ties, links, and bondages between Talpulano and all evil sources and spirits. Jesus pa rin. Deliverance 1. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits. Jesus name pa rin. Kung meron ka nito, huwag ka mang manloko. Palibasa, Edwin Canonigo, pinanganak ka na kasing manloloko. Next time, before kayo tumira, pag-aralan nyo muna kung ano talaga ang turo namin. Hindi yung tira kayo ng tira, wala naman kayong background. Sabi ni Bruce Lee. Sabi naman ni John Cena, you can't see me. Oh, what? Open? Nako, inubos sa Divine lahat ng biskwit. Lagot na to. Ako yung kakain sa mga natira. Oh, 7:30 na. 7:30 na. So, tuloy lang natin. Konti na lang mga kapuntos. Liman ka pag-ingon sa yawa, ang among gikahadlukan maura ang inahan nga Ribolto nga Maria. Ano na? Laliman ka? Ang among gikahadlukan ng Ribolto nga Maria.
Sino namang nagsabi na ang kinatakutang Diablo na si Mama Mary ay rebulto? Kakatawa. Hindi ko akalaan, Edwin Canonigo, joker ka rin pala. Ha? Kasi pag tuni mo, mga buringog mingdag ko. Sensya ka na ha, nababaliktad yata sa'yo. Ha? Wala naman kaming turo na ang rebulto ni Maria ang siya mananakot sa demonyo. Nako, mukha mong yan. Hindi ko akalain, patawa ka pala. Oh, kunti na lang. Tuloy pa natin. Ano rebulto ba yung sabi mo? Rebulto ba? Si Maria sa'yo, rebulto? Ganito. So, ibig sabihin, kung sa kanya si Mama Mary ay rebulto, ang pambansang bayani pala nitong si Edwin Canonigo, rebulto rin dun sa plaza. Ganun pala. So, yung kanilang pambansang bayani, yung kanilang utak ng katipunan, barya. Ay, nako. Ewan ko na lang. Canonigo, pinapakita mo lang kung gaano ka kabopols. Yan ha. Prangkahan na to, straight to the point. Straight to the point. Pakita ko sa iyo yung ang kakulangan mo sa kaalaman, no? Titira-tira ka, ngayon titirahin kita. Straight to the point. Okay, tuloy natin. Napaisumpay niya, ngano kunong muhawa ang yawa, ngano kunong ang yawa mulayas mga higala, kibaw mo ngano, kay kung wala kuno si Maria, wala daw si Jesus Christ, another bot-bot. Kung wala kuno si Maria, wala daw si Jesus Christ, another bot-bot. Tingnan mo, another bot-bot. Bakit? Nagkaroon ba ng katawang tao si Jesus Christ kung wala si Mama Mary? Ikaw yata ang bot-bot. Ha? Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus? Hindi ba nung siya pinanganak? Nung siya pinanganak, may papanganak ba siya kung wala si Mama Mary? Utak nga, Canonigo. Ikaw talaga, pinanganak na talagang walang Nako, Canonigo. Nahiya ka naman masyado. Tuloy natin. Kung wala pa kuno si Maria, wala si Jesus, another bot-bot. Kaya nung ang Biblia mga kaigsunan, sumapa sa kasulatan, wala pa gadi mahimugso ang tanang tao sa kalibutan, wala pa gadi mutungha ang langit ug ang yuta, si Jesus Christ dinha na. Sige. Nung wala pa yung mundo, Jesus Christ na ba pangalan niya? Hindi. Nung wala pa ang mundo, tao na ba siya nun? Hindi. Ang sinabi ni Father Darwin na kung wala si Mama Mary ay walang Jesus Christ, ibig sabihin wala siyang katawang tao kung wala si Mama Mary. In which correct naman talaga yon. Ba't mo dinala doon sa panahon na hindi pa siya nagkakatawang tao? Utak naman, Canonigo, utak! Straight to the point. Meron ka ba niyan? Ha? Edwin Canonigo, meron ka ba niyan? Straight to the point. Pinapakita mo yata na wala ka niyan. Tuloy natin. How come nga kining scholar bright inila sa Kabisay? Napansin nyo? Scholar si Father Darwin. Inila. Kilalang kilala. Bright. Buti pa si Father Darwin. Bright
Eh, ikaw, anong nangyari sa'yo? Ha? Buti pa si Padre Darwin. Kaya tama sinasabi ni Padre Darwin kasi bright siya, scholar pa. Hindi ako ang nagsabi niya na ikaw mismo. Oy, teka. Meron ba tumatawag? Mikey, will you please give me the phone? Oh, wait lang. Michael, will you please give me the phone? Who's calling? Oh. Oy. Brother Eugene, wait lang muna ha. Hello bro! Ah. Okay, okay. Ay, dalawa kasi nagri-ring sa akin eh, kaya patayin ko muna yung isa. Yun. Ayan ko muna. Dalawa kasi nagri-ring sa akin. Pag may nag-ring yung isa, nag-ring yung isa rin. Okay, tuloy tayo. Tuloy tayo, no? So, 7:36 na. So, I have to prepare na para sa pero at tapusin to. Buti pa Padre Darwin, inaamin ni Edwin Canonigo, scholar na, bright pa. Pero si Edwin Canonigo, ewan ko na lang kung saan ka nagmana. Ha? Palain mo, Diablo, takot sa rebulto na Maria. Nagsabi sa'yo na ang Maria ay rebulto. Kung rebulto si Maria para sa'yo, yung pambansang bayani mo, rebulto rin, ganon. Utak naman, Canonigo. Meron ka ba niyan? Naku, tuloy natin. Adog Mindanao, pari pag yun sa Katoliko, Catholic Faith Defender, CFD, nakaingon siya nga, sa wala pa kuno, kung wala pa si Maria, walay Jesus Christ. Pagkang sayo pa, mga higala. Ay, pagkang sayo pa. Totoo naman talaga yun eh. Ano? Patunayan mo sa akin, ano? Na mali yun? Sige. Canonigo, tawagan mo ko, kontakin mo ako, chatan mo ako. Patunayan mo sa akin na mali yun. Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus? Hindi ba nung pinanganak siya? Ating basahin sa Lucas 1. Ano ba yun? 1:28 ba yun? Tingnan ko lang ha. Tingnan ko lang. Madali kasing tingnan ko lang yung yung si Jose ang dalawang isip. Hanapin ko lang yun ha. Yung nagdalawang isip si Jose. Tingnan ko lang. Okay. Ito. Ito. Si ano pala, ito pa si Mama Mary pala, si Mama Mary. Okay, sa verse 30-31. Ito sabi sa verse 30-31. Yan. Sabi ganito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito sabi. Sinabi sa kanya ng anghel, no? Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus? Nung siya'y ipinanganak ni Mama Mary. Ang tanong, kung wala si Mama Mary, meron ba yan? Wala eh. Wala siya katawang tao eh. Walang katawang tao si Jesus kung wala pa si Mama Mary. Kaya nga idinaan kay Mama Mary para magkaroon si Jesus ng katawang tao. Yan ninyo ha? Galatia 4:4. Anong sabi sa Galatia 4:4? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. See? Paano magkakaroon ng Jesus Christ kung walang Maria? Tama naman yun. O eto, ani? Hablo? Ikaw, be, blow.
Blue. Hindi, No? Ano lagi ko, ano la? Ikaw. Si Dibay, nag-ano ng kanyang turotot. Hindi marunong magpatulong ng kanyang turotot. Okay, ganun pa man. 7:40 na. So, yun na lang muna. Salamat na lang po sa inyong lahat. Ha? Maayo ni si Kanunigong himuong ECDC. Attack and collect, defend and collect. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagmemelo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.